Hi! Meron akong bagong sinulat na open verse poetry. Gusto ko siyang i-share sa inyo kasi wala lang, feeling ko lang. Gusto ko mag-share ngayon kasi wala na ako masyadong update ng mga nakaraang araw. Meron tayong bagong series ngayon, Tula for Today. So, ang ating tula for today ay pinamagatang Pagtigil ng Ulan. Magli-lip gloss lang ako guys para kumikinang-kinang ang labi ko. Ayan. So, ang ating tula for today nga ay pinamagatang Pagtigil ng Ulan. May mga ulan na hindi bumabagsak mula sa langit. Wow. Ang seryoso ko naman sa parte. Hindi ko gusto yung labi ko. Masyado siyang mapula. Wait lang. Wait lang, guys. Ayan. Medyo okay na to. So, ayun nga. Meron tayong tula for today. At ang ating tula for today ay pinamagatang Pagtigil ng Ulan. May mga ulan na hindi bumabagsak mula sa langit. Taray. May mga ulan na hindi bumabagsak mula sa langit. May mga ulan na naninirahan sa dibdib sa pagitan ng mga alaala. Sa mga gabing mahimbing ang tulog. Sa mga gabing mahimbing. Ano ba yan? Ayoko na. Joke lang pala yan. Kasi ako tawa kasi ako ng tawa. Ano ba yan? Bukas na nga lang. Abnormal. Hindi, game na talaga to. Pagtigil ng ulan. May mga ulan na hindi bumabagsak mula sa langit. May mga ulan na nananira. Nabubulol kasi ako doon sa Mahirap pala siyang gawin. Bakit ganun? Mahirap siyang gawin kapag ganito. May mga ulan na hindi Pailang ulit ko na to. Ba yan? Seryoso na talaga to. May mga ulan na hindi bumabagsak mula sa langit. Mga ulan na naninirahan sa dibdib. Sa pagitan ng mga alaala, sa mga gabing mahimbing ang mundo, ngunit gising na gising ang isip. At walang payong na kayang sumalo ng ganitong uri ng ulan. Sapagkat paano mo masasanggahan ang sarili? Sa mga pangungulilang sa iyo mismo nang gagaling. Kaya hinayaan ko na lamang. Hinayaan kong mabasa ang mga pangarap na hindi natupad, ang mga planong hindi natuloy, at ang mga taong nangakong mananatili ngunit na unang umalis. Hinayaan kong tangayin ng tubig ang mga tanong na walang kasagutan, at sa mahabang panahon, akala ko wala ng katapusan ang lahat. Akala ko may mga unos na isinilang upang manirahan sa buhay ng tao. Ngunit nagkamali pala ako. Sapagkat isang umaga, hindi ko inaasahan, biglang tumigil ang ulan. Walang himala, walang malaking pagbabago. Tumigil lamang ito na para bang may boses na marahang sinasabing tama na. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang katahimikan. Hindi yung katahimikan na puno ng lungkot, kundi yung katahimikan na matagal nang naghihintay na mapakinggan. Doon ko naunawaan na hindi pala dapat minamadali ang paghilom. Hindi kailangan pilitin ang sarili na maging matatag. Minsan ang kailangan lamang ay manatili. Manatiling huminga, maghintay at magtiwala. Na kahit gaano katagal ang ulan, hindi ito ginawa upang manatili magpakailanman. Sapagkat may panahon para sa pag-iyak at may panahon para sa pagtigil ng ulan. At kapag dumating ang araw na yon, hindi mo na hahanapin ang araw sa langit. Dahil matatagpuan mo na ito sa loob ng iyong sarili. At yan ang ating tula for today. Wala na, share ko lang sa inyo. Kagabi ko lang talaga sinulat yun kasi kagabi malakas yung ulan tapos biglang tumigil. And alam nyo naman kapag kagabi doon minsan nagtatagpo yung ating mga ideas and emotions. So nakaka-create siya ng something. Charis. Hindi ko pa siya inedit, hindi ko pa siya binago or inayos. Basta kung ano lang yung naisipan kong isulat kagabi, yun lang ang sinulat ko. And siguro kaya nasulat ko din siya kasi lately medyo magaan-gaan na yung pakiramdam ko. Hindi na siya katulad nung nakaraang taon. Like medyo mas magaan na yung puso ko ngayon. Hindi na ako masyadong nasasaktan, hindi na ako masyadong nagiiyak-iyak, and hindi na ako masyadong nalulungkot. Although syempre yung lungkot, yung sakit, yung pangungulila laging nandyan, pero hindi na siya katulad nung dati. Na talagang walang pinipiling oras, minuto o isa minuto. Ano naman siguro, mga gabi-gabi, yan. Mga gabi-gabi, talagang talagang nakakalungkot.
alam niyo, parang bago ko matulog, kailangan ko munang umiyak. At naging routine ko na yung pag-iyak dati bago matulog. Pero ngayon, medyo magaan-gaan na yung pakiramdam ko. Siguro kasi, unti-unti, tinatanggap ko na yung mga nangyari. Hindi pa naman ako totally okay, and syempre may mga time pa rin na umiiyak, pero hindi na nga kasing dalas nung dati. Ngayon kasi nakakapagplano na ako para sa future ko, ano pa ba yung mga kailangan kong gawin, ano pa yung mga next step na gagawin ko para mapaayos yung buhay ko, ganyan. Hindi katulad dati na talagang ko, parang lugmok na lugmok ako gano'n, na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko or ano yung gusto kong gawin. Ngayon kasi kahit papaano may direction yung buhay ko. May mga plano ako, may mga gusto akong gawin, and ayun, siguro kaya ngayon medyo magaan-gaan yung pakiramdam ko kasi hindi na lang nauubos yung oras ko sa pag-iisip ng mga nakakalungkot na bagay. Nauubos na ngayon yung oras ko pag-iisip ng mga ideas and mga plano, ano pa ba ang pwede kong gawin, ano pa yung naghihintay para sa akin, and paano ko i-welcome yung future na merong strong and balanced emotion. And lately, instead na pag-iyak yung ginagawa ko, kapag sobrang heavy ng emotion ko, ginagawa ko na lang magsulat. Sulat ako ng sulat, ng kung ano-ano lang, basta may maisulat lang ako. Parang dinadaan ko na yung nararamdaman ko sa pagsusulat. So kahit na anong nararamdaman ko, kung masaya ako today, ayan, gumagawa ako ng mga kung ano-ano, letter for myself, ganun. Parang pagdating ng future, mababasa ko na, ay masaya pala ako ng araw na yon dahil lang sa nagkatubig after ng 3 days na walang tubig. Ganun, ano yun? Parang yung mga maliliit na bagay. So, yan lang ang aking mai-share sa inyo for today. Kasi, hindi pa ako makagawa ngayon ng mga content everyday. Kasi nga, medyo busy ako. Inaayos ko kasi yung mga schedule ng collaboration ko para sa susunod na buwan. And meron akong pinag-aaralan ngayon, kaya medyo busy-busy din ako sa buhay. So, yun lang muna ang mai-share ko sa inyo for today. And thank you! Kung pasensya na kayo sa mga naghihintay sa akin na mag-vlog ulit. Guys, konting pasensya lang, konting hintay na lang. At medyo luluwag na ang aking schedule. Wow, sobrang busy talaga. And let me know kung ano ang tingin nyo dyan sa ating tula for today, kung nagustuhan nyo ba siya or hindi. Kasi iniisip ko ngayon na mag-share ng mga sinusulat ko na na often verse poetry, mga short stories, and yun. Basta. Bye!